Pangalawang piyesta na nga namin dito kaya naman nag-swimming na lang kami sa bagong bili kong pool at nanood na lang kami ng pageant. So ito na nga, wawalisan ko muna bago ilatag namin yung pool at lalagyan muna namin ng sapin dahil baka magasgas dito sa flooring. Dito nga lang namin ilalagay sa harapan yung swimming pool dahil mamaya wala ng araw dito. Ng isang araw pa nga ito dumating na in-order ko sa online pero ngayon lang namin nga na-unbox dahil nga busy sa pagkikisame sa amin at pagpipintura. So dahil nga tapos na yung kisame at napinturahan na rin, so kami naman na magre-relax, ay disib naman siguro namin. Lalo pa at ang laki ng nagastos sa ceiling. So dahil nga ang laki nitong aking binili, so ayan, hindi nagkasya kaya naman nilagyan ko ulit dito ng sapin. So habang nag-aantay nga kami na mapuno yun, ay magluluto muna ako ng aming pananghalian. Pangalawang piyesta na nga namin na nandito kami sa aming dream house. Pero syempre, wala tayong handa dahil naihanda na sa ceiling. Pero alam niyo ba mga kabasyo, piyestang-piyesta ng araw na ito pero sobrang tahimik, parang hindi naman piyesta. Ewan ko lang, siguro baka dito lang sa part namin dahil nga wala pa kami mga kapitbahay. Pero kahit pag lumalabas kami sa daanan o sa highway, hindi masyado maingay. Ewan ko lang, baka wala rin silang handa. Kasi syempre, 'di ba, sa ibang probinsya kapag piyesta ay nagsasagutan na ang mga tugtugan at mga sayawan. Ewan ko lang, noon kasi ganun yung naaalala ko sa aming probinsya sa Bicol. So ayan, yung ulam namin ay makare. So ganito talaga ang mga inuulam kapag nagpapagawa ng bahay. Alam nyo na, for the tipid. So ayan, alam nyo na kung ano ang isa sa sikreto ko para makatipid ng ulam. Pero alam nyo, sa totoo lang, kahit ganito nga lang ang ulamin ko araw-araw ay okay na at ang sarap na. Nakain nga ito ay dilata or preservative ay okay lang dahil nga may halo naman na gulay. O ano, nag-uulam ka din ba ng ganito? O alam to ng mga hindi maarte sa ulam. Nako, alam nyo sa panahon ngayon, mag-iinati pa ba tayo sa mga pagkain? Dahil habang tumatagal, lalong tumataas ang mga bilihin. Kaya buti na rin talaga ay nasanay na ako at kinalakihan ko na kahit ano ang ulamin pa dyan. So pagkatapos nga namin kumain, maya-maya pa nga ay nauna ng aking asawa lumublob. Aba, excited. Sabi ko nga ay padagdagan muna ang tubig. So ko nga rin ay lumublob na dahil kakatapos ko nga lang dyan magluto ng merienda. So ayan, nakakatuwa, parang first time mag-swimming. At dahil nga wala kaming gala o outing ngayong summer, so dito na lamang kami sa dream house mag-swimming. Di pa naman siguro kami nahuli at di pa naman tapos ang May. So may 2 linggo pa kaming mag-aanli swimming. Pero good luck na lang sa water bill. Pero sabi ko nga sa asawa ko, okay lang yon dahil nga minsan lang naman kami nakakauwi-uwi dito sa aming dream house. So ito ngayon niluto kong merienda, pansit ba to? Yung natira pa nga ito noong nakaraang araw. Inubos ko na kasi baka masira. At kinagabihan nga ay lumabas kami para manood ng pageant dito sa aming barangay. Ang aga nga namin dumating so wala pang katao-tao. Pero hindi na nga kami umalis sa aming pwesto dahil baka mamaya ay wala na kami maupuan. Pero maya-maya pa nga na mag-i-start na ay dumagsa yung mga tao. Pero hindi siya sobrang dami na hanggang doon sa likod. Kumbaga tama lang yung mga taong nanonood. At dahil nga marami ng tao sa unahan so hindi na namin makita kaya naman umakyat na lang kami sa upuan at nakatayo. So ayan, nag-i-start na yung production number. Habang nanonood nga kami, naalala ko tuloy yung aking kabataan noon. Abay, kung alam niyo lang mga kabashing, ganyan na ganyan din ako dati. Char. Pero totoo, dati kasi ay meron din ako experience sa ganito. Siguro nga noon ay intrams yun, nung 3rd year college ako. So ito na nga yung mga proof. O, pa. Ang maganda sa ganito ay nakakatawang experience at ang malungkot kapag hindi ka nanalo. Char. Pero okay lang nga, sabi ko nga, experience lang ba?